pag pinagsama natin sila agad-agad, merong mga posibilidad na pwedeng mangyari. It's either loyal pa siya dun sa kanyang previous na kapares, o kaya naman wala pa siyang tiwala dito. Yo, what's up mga kalapatids? Isang magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito pa rin syempre sa ating channel, Chocobolop TV. And for today's video, pag-uusapan nga natin yung ating mga ginagawang pamamaraan kung paano magpares ng ating mga alagang kalapate. So, kasi may mga nagtatanong sa ating mga kanyubi, yung mga kanilang ibon daw na pinagpapares, pag pinagsama, nagbubugbugan lang, nag-aaway lang. Kung minsan naman, nagtatakbuhan lang, naghahabulan lang. So dito pag-uusapan natin sa episode na ito yung mga ginagawa nating technique at pamamaraan sa pagpapares ng ating mga alaga. Pero bago nating pag-usapan yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, nako, pindutin mo na ang subscribe button at ang notification bell para nang sa ganun updated ka sa mga ginagawa nating kwentuhan. Dito lang syempre sa ating channel. So wag na nating patagalin to. Tara! Sa pagpapares nga mga kalapatids, kailangan natin ng dalawang ibon na magkaiba syempre ng kasarian. So sa inyong harapan, ito yung nasa kanan, ito yung hen natin, at ito naman yung ating cock na nasa kaliwa. So napaka-importanteng matiyak ninyo mga kalapatids ng kanyubi na magkaiba yung kasarian nung inyong pinagpapares, dahil pagkaparehas yan, magbubugbugan lang yan, mag-aaway lang yan, may stress lang yung mga ibon ninyo. So hindi maganda yon. Sa mga nagtatanong paano malalaman yung kasarian, check nyo lang itong ating previous video mga kalapatid sa mga technique na ginagawa natin para ma-determine yung kasarian ng ating mga alaga, kung ito ba ay cock or ito ba ay hen. Alright, balik tayo sa ating pinag-uusapan. So meron na nga tayong hen at meron na nga tayong cock. Isa pang kailangan natin mga kalapatid ay yung breeder cage na ating gagamitin para sila ay pagparisin. So nakikita nyo to, ito yung example ng breeder cage mga kalapatids, at makikita nyo sa gitna mga kalapatids, meron niyang harang o divider. Ang purpose niyan para hindi sila magkaroon ng contact sa isa't isa, kasi pagka pinagsama natin sa unang pagkakataon yung ating mga alagang ibon na pagpaparisin, ang tendency niyan mga kalapatids, pwede silang mag-away, pwede silang magbubugan, lalong lalo na mga kalapatids kung merong isa o dalawa sila na may existing pares o meron silang kasalukuyang kapares. Halimbawa, itong hen na to, may kapares to doon sa loob ng ating flyer slope, yung itim. So ayaw lang natin doon sa kanya, kaya natin siya hiniwalay. So ang loyalty nito ay nandun pa sa kulay itim. Samantalang ito, wala naman itong kapares, so walang problema. Pagka pinagsama natin yan, natural ito, magpapares to doon sa hen, kasi wala itong kapares at pares na rin. Samantalang ito naman hindi papayag, dahil nga meron siyang kapares, meron siyang yung kanyang puso o yung loyalty niya nandun pa sa existing na kapares niya, kaya hindi pa natin sila pwedeng pagsamahin. Bakit natin sila ilalagay sa isang cage mga kalapatids? Para maging acquainted sila sa isa't isa o para ma-tame nila yung isa't isa. Pero ito mga kalapatids na kanyubi, ang ginagawa ko kasi, pagka may existing pares yung ating alaga tapos ipapares natin sa iba, ang ginagawa ko, ina-isolate ko ito ng mga 2 linggo. Hindi ko muna siya sinasamahan ng cock dito sa sa kabila, kasi nga common sense naman, kahit sa tao man may kapares ka tapos biglang pipilit ka dito sa iba. So hindi maganda yung ganon. So hayaan muna natin siyang makapag-move on. Makondisyon niya sa isip niya na nako, wala na yung pares ko. So ganon. Bago natin i-introduce yung ipapares natin sa kanyang cock. So ito nga, 2 linggo na hindi ko pinakita dito yung itim na pares niya. So wala siyang ibang nakikita. Okay na yan, i-introduce na natin itong ating cock na ito. Kung sakasakaling wala namang pares mga kalapatids, okay na yan, ipagsama nyo na agad sa isang kulungan pero may divider. So ganyan. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ang pinaka-purpose niyan ay para maging acquainted sila o maging magkakilala sila sa isa't isa at magkapalagayan ng loob. Ang iba pa nga ang ginagawa, hinaharangan pa yung divider ng pangharang na hindi sila magkikita. So magkakarinigan lang sila. So ang tendency nun, magiging curious sila sa isa't isa. And then after ng ilang araw, tatanggalin yung harang na tabing dun sa divider para magkakitaan sila at makita nila na ito pala yung aking naririnig, siya pala yun. So ganun yung ginagawa ng iba. Mas mabilis yun mga kalapatids. Pero
Since hindi naman tayo nagmamadali kasi pinaparis ko lang naman to, hindi para i-breed kundi para ma-motivate itong ating ibon dahil sisimulan na natin ang kanyang training. Balik tayo. So yun nga, pwede na yan kahit walang tabing. So basta wag lang silang magsama sa isang kulungan, basta dapat may divider. May mga kalapatids tayong nagtatanong na, yung mga kanubi natin, paano pag wala akong breeder's cage na may ganyan, may harang. So pwede nyong harangan yan, yung mag-alternative kayo, gawa kayo ng karton. So dati ang ginagawa ko ganito mga kalapatids. Saan na ba yun? Nako, nawala. So nawala, dati hinaharangan ko yan. So kung sakaling wala kayong breeder's cage na may ganyan, yung may divider, o kulang kayo sa mga materyales, pwede kayong gumamit ng alternative mga kalapatids. Dati ito ginagamit ko. Ayun, may laman to yung hen. So ang ginagawa ko dati mga kalapatids, halimbawa, ito yung cock. Tapos ito yung isa, wala tayong pangharang. Ang ginagawa ko, ginaganon ko na lang. Yan. Ito yung butas-butas. Tinatapat ko na lang ng ganyan mga kalapatids para nagkakakitaan sila. Ganyan lang. So, diskarte na lang. Maging resourceful kayo, mga kalapatids ng Kanyubi. Hindi naman porke na kung anong ginagamit ng iba, ganun na rin ang gagamitin nyo. Hindi totoo yan. Iba-iba tayo ng estado ng buhay at iba-iba tayo ng sitwasyon, mga kalapatids. Maging resourceful lang kayo. Ang importante, meron kayong sistema. Bola lang yan. Meron kayong pamamaraan na ganun din naman. Wala naman din pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang, magkakaiba tayo ng materyales na ginagamit. Alright? Isang dapat isaalang-alang mga kalapatids na Kanyubi na sa pagpapares, kailangan tiyakin ninyo na yung mga ipapares nyo hindi nagkakalayo ng edad. Kasi pagka masyadong old bird na yung isa, tas yung isa masyadong young bird, nako, napakahirap nun kasi magkaiba nga sila ng mindset mga kalapatids na Kanyubi. So dapat yung medyo hindi naman nalalayo at pwede naman kung sakasakali, kaya lang iwasan ninyo magpares ng napakabata. Kasi nga iba pa yung mindset nun. Ang mindset pa nun ay maglaro. At hindi pa siya magre-response doon sa mindset nung mas nakakatanda na magpapare sila. So hindi pa nagkikicks in yung breeding instinct ng mga masyadong bata, mga kalapatids. Pagkatapos nga natin malaman at maihanda yung mga materyales at mga bagay-bagay na dapat natin i-consider base dun sa pinag-usapan natin sa unang bahagi ng ating videong ito. So ito na nga yung ating hen at ito na yung ating cock. So pagsasamahin natin sila sa isang kulungan na may divider na may harang para nang sa ganun hindi sila magkaroon ng contact sa isa't isa. Kasi mga Kanyubi, kapag pinagsama natin sila agad-agad, mayroong mga pwedeng mangyari o maging resulta. Una, ito yung pinaka-favorable na pwedeng mangyari. So kapag pinagsama natin, ito yung cock, babarakuhin niya yung hen. Tapos yung hen naman magre-response sa pamamarako ng cock. So ibig sabihin, kapwa sila pares na pares. So walang magiging problema. Yun ang pinakamadaling pagpapares. Pero mga kalapatids na Kanyubi, nangyayari lang yun kapag yung cock at yung hen nandun na matagal sa stock loft na ang kasama nila same gender. So hindi naman sa atin lahat ganun yung sitwasyon. Kung meron kayong ganun, meron kayong stock loft na nandun ng magkahiwalay ng gender na nakakulong doon, yun, di kayo mahihirapang magpares. Ikalawang pwedeng mangyari mga kalapatids, pagka pinagsama natin sila dyan at walang harang, mamamarako itong cock at babarakuhin niya yung hen. Kung sila ay parehas may existing kapares, ang mangingibabaw sa kanila o ang magkikicks in na instinct sa kanila ay yung pagiging territorial, lalo na itong cock. So ang tendency niyan, aawayin niya itong kasama niya kasi nga territorial instinct yung gumagana sa kanya. So ganun din to, pwede silang magkasakitan doon at ma-stress sila parehas. So hindi maganda yon. Maaaring ma-injury pa sila doon sa kanilang pag-aaway. Pangatlong pwedeng mangyari nga mga kalapatids, pag pinagsama natin sila agad-agad, pagka namarako itong cock tapos itong hen hindi naman siya magre-response o wala sa isip niyang magpares pa at hindi pa nila magkakilala ang isa't isa. So ang tendency niyan, puro pamamarako lang gagawin ito. Ito naman tatakbo ng tatakbo. So mai-stress lang yung hen natin. So kailangan maging acquainted muna sila
sa pamamagitan ng harang na yan. So magkapalagayan ng loob. Sa tao man din magtitiwala ka ba agad-agad dun sa isang tao na hindi mo pa o ngayon mo pa lang nakikita o hindi mo pa nakakasama? So siyempre hindi. Ganun din yan mga ibon, mga kalapatids. So ngayon, susubukan natin silang pagsamahin. Ipapakita ko sa inyo kung saan magpo-fall yung magiging reaction nila, mga kalapatids, at nang sa ganun malaman natin yung pwede natin gawin sa mga susunod. Alright, ang gagawin ko, tatanggalin ko yung divider at susubukan ko silang magsama, mga kalapatids. So pasintabi lang pala sa mga dumi nila, mga kalapatids. Tatanggalin lang muna natin to pa tayo nakakapaglinis. And then ito yung harang ko, hihilahin natin. Ganyan kasi yan para tanggalin So lalayo lang tayo para makapag-concentrate sila. So ayan, mga kalapatids, yung cock gusto niya ng parisan talaga yung hen. Kaya lang yung hen, mga kalapatids, mukhang wala pang balak makipagpares dito. It's either loyal pa siya dun sa kanyang previous na kapares, o kaya naman wala pa siyang tiwala dito sa cock natin. Pero mapapansin nyo, mga kalapatids, nga dahil nga nilalagay natin sila dyan, nagiging magkakilala sila. Yung cock, gentle na siya, hindi niya na sinasaktan yung hen. Ang gusto niya lang parisan yung hen. So ayan, kita nyo yung pasensya niya nandyan, hindi niya sinasaktan yung hen. So ang gagawin ko, mga kalapatids, ibabalik ko na sila, paghihiwalay na natin kasi may stress yan. So kailangan wag na silang yan. Diyan ka, dali. Sige. Paghihiwalayin muna natin sila para wag, hindi naman ma-stress yung hen. So ibabalik ko na to. So yun, naipit. Alis dyan. So yan nga, mga kalapatids, nakita natin yung resulta nung pinagsama natin sila. So ang behavior nila, na marako tong cock, gusto niya ng parisan itong hen. Pero yung hen mukhang ayaw pa, hindi pa interesado. So okay lang yun, mga kalapatids, kasi nakita nyo naman behave yung ating cock. Hindi na siya yung aggressive masyado at may patient siya. Hindi niya na sinasaktan yung hen. Kung ayaw ng hen, hindi niya pinipilit, hinahayaan niya lang. Resulta yan, mga kalapatids, ng pagtitame ko sa kanila. So andyan kasi sila nung mga nakaraang araw, tinitame ko sila na magkasama. Kaya medyo komportable na kahit papaano yung kanilang loob sa isa't isa. Kaya lang, ito nga, mukhang hindi pa talaga ready, mga kalapatids. So pagka ganyan, ang gagawin ko ay i-stay ko pa dito yung cock na to, siguro mga 1 hanggang 3 araw pa. And then after nung panghuling araw na yon, kukunin ko yung cock na to, may iwang bakante to, at mag-iisa itong hen na to. So babartulin na natin siya dyan. Siguro mas maganda kung tatakpan ko ito ng trapal para talagang wala siyang ibang makikita. So magiging solo siya dyan. So ang tendency nun, maaari niyang ma-miss itong ibon na to. Mga 1 hanggang 2 araw nga siya mag-iisa dyan na wala siyang ibang nakikita, tapos wala itong cock na to. So malulungkot siya at ang tendency, mamimiss niya yung cock na ito na laging nandyan, na nakikita niya. So pwede siyang siya dyan, yung parang magtatawag siya na nalulungkot. Alam nyo na yun, mga kalapatids, yung parang yung gumaganon-ganon siya. So pagka ganon, ibig sabihin nalulungkot na siya. And then doon natin ibabalik itong cock na ito at titignan natin kung ganon pa rin yung kanilang magiging reaction sa isa't isa. Kapag kaya, natural, mamamara ko to, kapag ka ito ay nag-response na, hindi na siya nagtatatakbo at yung tipong yumuyuko na o nagre-response sa pamamarako ng cock natin, ibig sabihin yun, mga kalapatids, pwede na silang pagparisin. So sa susunod na video, mga kalapatids, abangan ninyo yan at patuloy ko kayong i-update sa love story ng dalawang ito, mga kalapatids. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, nako, mag-subscribe ka na at i-hit mo na ang notification bell para nang sa ganun, kapag ka nag-update tayo, updated ka at kasali sa kwentuhan. Paki-like, comment, share na rin, mga kalapatids, ang video ito kung may natutunan ka at iyong nagustuhan. At paki-follow ang Facebook page natin para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng kaalaman. Paano, mga kalapatids? Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam.